Sa kasamaang palad, nitong ang buwan ng Enero, nagkatotoo na ang kinakatakutang mangyari ng kanyang pamilya. Ayon sa kapatid ni Junilyn na si Carmelo, noong umaga di umano ng January 27, 2025, araw ng Lunes, maagang gumising nun ang kanyang kapatid para ihanda ang mga anak nito sa pagpasok sa eskwelahan. Masakit ang ngipin nun ng panganay na si Juncarl, kaya nagpa siya itong umabsent muna at tangi ang kapatid niya lang na 7 taong gulang ang pumasok sa paaralan. Pagkaalis ng bata, umalis na din doon si Carlo kasama ang kanyang kapatid para sana kunin ang mga buko sa palengke. Pero pagkarating nila doon, tanging mga bukas na niyog lang ang kanilang inabutan na nagresulta sa desisyon nilang umuwi na lang ng maaga. Di tumagal mga bandang alas 10:30 ng umaga, bigla na lang di umano nagkaroon ng mental breakdown si Carlo. Ayon sa salaysay ng kanilang kapitbahay, wala silang narinig na pag-aaway sa pagitan ng mag-asawa. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lang itong nagwala at kumuha ng bolo na siyang ginamit niya para pagtatagiin ang kanyang mag-iina at gilitan ang kanilang mga liig. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawa pang tumakas ng kahit na sino man sa mga biktima o makahimingi man lang ng tulong. Ayon naman kay Jessa Rico na siyang nakababa ng kapatid ni Junilyn, pagkatapos daw napatayin ni Carlo ang kanyang ate at mga pamangkin, ay tumakbo naman ito palabas para atakihin ang kanilang ina. Sa kabutihang palad, nakatakas ito at nakapagtago sa loob ng tahanan ng isa sa kanilang kapitbahay na siyang nakatuglong para mailigtas ang kanyang buhay. Ang katawan ni Junilyn ay natagpuang nakahandusay sa sahig ng kwarto kasama ang 2 taong gulang nilang anak, habang ang panganay naman nilang si Juncarl ay natagpuang nakahiga sa upuan malapit sa kinakainan nilang mesa. Ang lumalabas, unang inatake ni Carlo ang asawa para hindi ito makahingi ng tulong, bago sinunod ang mga walang kalaban-laban niyang mga anak. Sa lalim pang ang natamong taga ni Junilyn sa leeg, halos mapatulan na ito ng ulo. Tumakas na ng suspek patungong bundok, dala-dala ang bolo, habang ang pamilya at mga kapitbahay naman nila Junilyn ay agad na tumawag ng pulisya. Nakarating ang report sa Naga Police Station mga lagpas alas 11 na ng umaga at mabilis naman silang rinosponde kagad sa pinangyarihan ng krimen. Alaman mula sa investigasyon na noong nakaraang taon lamang 2024, na-admit na pala dito si Carlo sa psychiatric ward ng Vicente Soto Memorial Medical Center pagkatapos nitong magkaroon din ng mental breakdown. Mula noon, binigyan na ito ng prescribed maintenance medication para sa kanyang kondisyon dahil sa madalas na bigla na lang nagbabago ang kanyang mood. Ang problema lang, bukod sa kanyang mga gamot, patuloy din sa paggamit ng pinagbabawal na gamot si Carlo na nagpalala lamang sa estado ng kanyang isipan at kondisyon. Ayon pa nga sa isang kapitbahay, isang araw bago nangyari ang insidente, nakasalubong niya si Carlo sa daan at bigla na lang itong nanita at nagalit. Nagkasagutan daw silang dalawa kung saan pinagbandaan din siya ni Carlo ng masama kaya hindi na niya ito pinatulan. Dito pa lamang, klarong ito ay sadyang mapanganib na, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Dahil sa pagiging bayolente ni Carlo, lalo na nung nakaraang taon, pinayuhan na daw ng kanyang mga kapatid si Junilyn na hiwalayan na lamang ito. Subalit hindi naman makagawa ng desisyon si Junilyn na natili siya sa tabi ng kanyang mister. Sa galit ng mga tao dahil sa nangyari, maging sila ay tumulong din sa paghahanap sa sospek, kasama ng ibang pulisya at barangay tanod. At sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap, mga alas 4 ng hapon ng araw din ng krimen, nagawa nilang masakote ang sospek sa kalapit na sitio. Sinubukan pang tumakbo ni Carlo ng papalayo, pero kinuyog na ito ng mga taong bayan na nagresulta sa kanyang pagkabugbog at sa pagtamo niya ng isang bala sa bandang tuhod. Kinailangan siyang isugod sa Cebu South Medical Center ng mga pulisya para siya ay gamutin, na isinailalim sa hospital arrest. At sa kasalukuyan, kailangan pa daw salinan ng dugo ang suspek para madugtungan ang kanyang buhay. Sa kabila nito, madami pa din ang sobrang galit sa kanya na sinasabi pa nga ng publiko na mas makakabuti ng mamatay na lamang ito. Sinampahan na si Carlo ng multiple murder ng kapulisan para sa pagpatay niya sa kanyang mag-iina. Noong January 28, 2025, nang kinuhanan siya ng salaysay, parang wala pa din ito sa tamang wisyo dahil mukhang di niya alam ang ginawa niyang krimen. Mariinit ng itinanggi na gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot na nagpapaliwanag na tanging energy drink lamang daw ang kanyang ininom ng araw na iyon. Ang naalala lang niya, nagalit lang daw siya ng sobra sa kanyang asawa pero hindi niya alam ang sumunod na mga nangyari. Biglaan din daw ang lahat. Ang trahedyang ito ay umapekto hindi lamang sa pamilya ni Junilyn, pati na rin sa buong komunidad ng Cebu. Lubos silang nagalit sa sospek dahil sa pagkatilito sa buhay sa kanyang mag-iina para lang sa mababaw na rason. Patuloy rin silang nananawagan ng hustisya na ito'y umaasa na makatanggap ng mabigat na parusa. Ang kinababahala lang nila na makaamitin nitong depensa ang kanyang mental na kalusugan para malusutan ang krimen. Kung ito kasi ay mapapatunayang guilty sa multiple murder, siguradong makakatanggap siya ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Pero kung sakaling magagawa ng kanyang depensa na gamitin ng insanity defense, pwedeng mapababa ang kanyang parusa ng maraming taon. Sa ngayon, nakaburol sa kanilang barangay ang mga labi ng 3 biktima. Nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na gobyerno sa pamilya at nangakong sisikapin nilang bigyan ng hustisya ang sinapit ng mga ito. Si Jonilyn Jimenez ay isang simpleng ina
nang nagnanais lang na mabigyan ng maayos na magandang buhay ang kanyang mga anak. Sa loob ng ilang taong nagtiis ito sa hindi magandang pagtrato sa kanyang mister dahil sa kagustuhan niyang manatiling buo ang kanyang pamilya. Ang nakakalungkot lang, gawa ng desisyon niyang ito na ilagay niya sa panganib hindi lamang ang kanyang buhay kundi pati na rin ang buhay ng kanyang mga anak. Maraming pagkakataon sana si Carlo na baguhin ang kanyang sarili dahil may maayos naman siyang pinagkakitaan at may supportive din na asawa. Pero sa halip na gamitin ang kanyang biyaya para pagbutihin ang buhay ng kanyang pamilya, pinili niya ang pagsusugal at ang paggamit ng illegal na droga. Ang mga bagay dito ang sumira sa kanyang isipan, pamilya at kinabukasan. At ngayon, habang buhay niyang pagbabayaran sa bilangguan ang kanyang ginawa nang may mahabang panahon para pag-isipan ang mga naging desisyon niya sa buhay. Anong masasabi mo sa nangyaring ito?